Ito ang kwento ng isdang si Popoy Lupoy. Isa siyang batang sardinas na sasabak sa pakikipagsapalaran sa karagatan kasama ng kanyang mga kaibigan. Bagamat maraming pagsubok na pagdaraanan, matutuklasan at matututunan ni Popoy ang kahalagahan ng yamang dagat at mga aral sa buhay. Samahan natin si Popoy Lupoy sa kanyang mga adventures! Ang gabing walang buwan. Nagawang iligtas ni Popoy Lupoy at Plankton ang mga koral at isda sa isang maninisid na gumagamit ng nakalalasong kemikal na cyanide. Ngunit isang pagsabog naman ang gumulantang sa dagat. Ano kaya ang mangyayari sa ating bida? May sumabog! Umilag kayo! Huwag kang susuko, Popoy! Plankton! May sumabog! Dalihan mo, Willie! Kailangan nating dalhin siya kaagad kay Serena Bella! Huwag ka mag-alala, Plankton. Malapit na tayo. Maraming salamat sa iyo, kaibigang pawikan, Plankton, at dinala niyo rito si Popoy. Walang anuman, kamahalang Serena Bella. Tamang-tama lang po ang dating ko nang mangyari ang pagsabog. Kamusta ang kalagayan ni Popoy, Plankton? Medyo hindi po maganda ang lagay niya, kamahalang Serena Bella. Matapos niya kaming iligtas ni Parparia sa pagsabog ng dinamita. Buti na lamang dumating si Willie. Sadyang napakatapang ni Popoy. Ang laki na ng ipinagbago niya. Hindi lamang ang pisikal, kundi maging ang kanyang kalooban. Hindi na siya isang lupoy. Sandaling panahon na lamang at ganap na siyang magiging tuloy na sardinas. Huwag kayong mag-alala. Pagkagalingin ko ang mga sugat niya. Kailangan lamang niyang magpahinga. Marami pong salamat, kamahalan. Makaraan ang pagsabog sa sangtuaryo. Dinala ni Willie Pawikan si Popoy Lupoy kay Serena Bella, ang mahiwagang sirena. Pinagaling niya ang mga natamong sugat ni Popoy. Makalipas ang ilang araw, nagkamalay si Popoy sa isang hindi pamilyar na lugar. Plankton? Popoy! Gising ka na pala! Kamusta na ang pakiramdam mo? Ayos naman ako, Plankton. Nasaan tayo? Paano tayo nakarating dito? Saka, anong nangyari kay Parparia at sa santuaryo? Ang dami mo naman tanong. Pero sige, sasagutin ko isa-isa. Noong nagkaroon ng pagsabog sa santuaryo, itinulak mo kami ni Parparia upang magtago sa mga bato. Ligtas kami ni Parparia, ngunit ikaw ang hinampas na malakas na puwersa mula sa pagsabog. Mabuti na lang, dumating si Willie Pawikan. Si Willie Pawikan? Nakaligtas siya sa pating? Oo, Popoy! Hinahanap niya tayo sa sanktuaryo nang maganap ang pagsabog. Sinabi ko kay Pawikan na dalhin ka sa tahanan ni Serena Bella para lunasan ang iyong mga sugat dahil sa pagsabog. Si Serena Bella? Nasaan na siya? Kinailangan na niyang umalis, Popoy. Nagtungo ang kamahalan kasama si Willie sa sanktuaryo upang tignan kung gaano kalaki ang napinsala ng pagsabog at kung mayroon pang mga nilalang na kailangan ng tulong. Ngunit pinagaling ka niya at natutuwa siya sa mga ginawa mo. Napakalakas ng pagsabog, Plankton. Kahit malayo tayo, umabot sa atin ang pwersa nito. Oo, Popoy. Pero huwag kang mag-alala dahil dumating ang mga bantay dagat para hulihin ang mga mangingisdang gumamit ng dinamita. Hindi na nila mauulit yon. Mabuti naman, Plankton. Nasa na ba tayo ngayon? Dito tayo iniwan ni Willie. Nandito tayo sa isang tinatawag na tagpuan. At mayroong espesyal na okasyon dito mamayang gabi. Ha? Anong espesyal na okasyon? Malalaman mo rin yan pagsabit ng gabi, ha, Popoy?
Nasaan na kaya itong si Plankton? Bigla na lang nawala. Mabuti pa, mag-iikot-ikot muna ako rito. Hulaga! Sino yan? Ako ito, Popoy! Si Dajaw! Dajaw? Ikaw nga! Kinulat mo ako! Anong ginagawa mo rito? Madalas talagang nagpupunta rito ang aming grupo. Alam mo, marami na akong nalaman tungkol sa'yo. Kung paano mo nailigtas ang maraming nilalang, lalo na sa santuaryo. Ang galing mo talaga, Popoy! Naku, hindi naman, Dajaw. Siyempre, tinutulungan ako ng mga kaibigan ko. Sila Plankton at Willy. Ang totoo nga, hindi ko maintindihan kung bakit ako laging nalalagay sa panganib. Ang alam ko lang, ginagawa ko lang ang tama at kung ano ang kaya kong gawin. Basta ako, naniniwala ako na isa kang espesyal na sardinas. Tara, pumunta tayo sa mga makukulay na coral doon! Sa sanktuaryo, inalam nila Serena Bella at Willy Pawikan ang pinsalang dinulot ng pagsabog ng dinamita. Ikinalungkot ng dalawa ang kanilang nasaksihan. Kamahalong Serena Bella, may pag-asa pa po bang maibalik sa dati ang nasira sa pagsabog? Maaari pa. Ngunit matagal na panahon ang kakailanganin upang manumbalik ang buhay at sigla rito. Nakakaawa naman po ang mga koral na nasira at ang mga isda na nadamay sa pagsabog. Oo nga, Willy. Ngunit may limitasyon ang aking kapangyarihan. Ang katotohanan ay nasa mga tao talaga ang kapangyarihang sirain o pangalagaan ang karagatan. Ngunit balang araw, mararamdaman nila ang malaking epekto ng pinsalang ito sa kanilang buhay. Nagpatuloy naman sila Popoy at Dajaw sa kanilang paglangoy sa tagpuan hanggang sa sumapit ang gabi. Wow! Ang ganda naman dito sa lugar na to, Dajaw! Oo, Popoy! Ang ganda ng mga koral at iba't ibang isda at nilalang ang nagpupunta rito, lalo na sa gabing ito na walang buwan sa kalangitan. Isang espesyal na okasyon para sa mga sardinas at iba pang lamang dagat. Anong espesyal na okasyon, Dajaw? Tingnan mo, Popoy, ang paligid. Tingnan mo ang pag-usbong ng buhay. At sa paligid ni na Popoy at Dajaw ay kanilang nasaksihan ang pagsisilang ng mga itlog ng iba't ibang isda sa mga koral, sa mga batuhan at mga halamang dagat. Namangha si Popoy sa kanyang mga nasaksihan. Wow! Ang daming itlog! At binabantayan ng mga magulang ang mga itlog. Oo, Popoy! At makalipas ng ilang gabi, mapipisa ang maraming itlog. At marami na namang mga batang sardinas ang maglalaro sa dagat. Alam mo, Dajaw, ang dami ko nang nakitang pagkasira at panganib sa dagat. Kaya nagpapasalamat ako na nasaksihan ko ang okasyong ito. Lalo akong nagkaroon ng pag-asa na hindi pa huli ang lahat para sa atin. Oo naman, Popoy! Buwan-buwan, nagtatagpo ang mga isda at sa bahaging ito ng dagat, sila nagsisilang ng kanilang mga anak. Ito ang pagkakataon upang tumami pa ang mga sardinas na tulad natin. Kaya sana manatili silang ligtas dito sa panguhuli ng mga tao. Oo nga, nakakatuwa silang pagmasdan, Dajaw. Alam mo, Popoy, kagaya mo, nawalay din ako sa aking pamilya. Sa mga magulang ko, nahuli rin sila ng lambat. Ganun ba? Ikinalulungkot ko na pareho pala tayo ng kapalaran, Dajaw. Nakatagpo ako ng bagong pamilya sa piling ng aming grupo. Pero umaasa pa rin ako na balang araw magkakaroon din ako ng sarili kong mga anak. Gaya ng mga nakikita natin ngayon. Oo nga, Dajaw. Ako rin. Sana
balang araw, makatagpo ako ng babaeng sardinas na magkaagusto sa akin. Sigurado akong mangyayari yon, Popoy. Baka nga, natagpuan mo na siya eh. Hindi mo alam? Ha? Anong ibig mong sabihin? Wala. Ang sabi ko, mabuti pa, hanapin natin si Plankton at baka nag-aalala na sa'yo yun. Mabuti pa nga, natutuwa talaga akong makita kang muli, Dajaw. Ako rin, Popoy. Ako rin. Nasaksihan ni Popoy ang pagkasira at pinsala sa dagat. Ngunit sa tulong ni Dajaw ay nakita rin ni Popoy ang huling pag-usbong ng buhay at mga panibagong pag-asang hatid ng pangingitlog ng mga isda. Ano pa kaya ang mga matutuklasan ng ating bida at ng kanyang mga kaibigan? Abangan ang susunod na pagtatanghal ng mga adventure ni Popoy Lupoy! Lupoy, muntik nang sumuko sa pagsabog ng dagat. Siya'y napagod, naglaho. Ngunit may tumulong, isang sirenang mahiwaga. Pinagaling ang sugat, binigyan ng pag-asa. Langgoy, langgoy, buhay ay bumangon sa ilalim ng dagat. Bagong yugto ngayon, pag-asa'y muling sumisikat. Ang dagat ay buhay na muling magliliwanag. Si Dajaw bumalik, may kwentong dala. Pareho silang nawalay sa kanilang pamilya. Ngunit sa dagat may bagong tahanan. Sama-sama sila'y magtutulungan. Langgoy, langgoy, buhay ay bumangon sa ilalim ng dagat. Bagong yugto ngayon, pag-asa'y muling sumisikat. Ang dagat ay buhay na muling magliliwanag. Sa gabi ng walang buwan, may hinala. Mga itlog ng isda sa dagat nagkalat na. Bagong buhay, bagong simula. Pag-asa ng dagat, kailangang protektahan pa. Langgoy, langgoy, buhay ay bumangon. Buhay ay bumangon. Sa ilalim ng dagat, bagong yugto ngayon, pag-asa'y muling sumisikat. Ang dagat ay buhay na muling magliliwanag. Sa dagat ng pangarap, tayo'y magkaisa.